Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph C. Fries, ng visual artist from Manila. And today we are going to customize the ZD Toys Iron Man Mark 33 Silver Centurion. Ito yung box niya. Maraming salamat Laruanen for this super amazing action figure. Yan, kung gusto nyo bumili nito, 1,200 only. So ang first step na gagawin natin dito ay mag-apply tayo ng primer using Bosny Flat Black. Yan, gumamit na rin ako ng blue tack tsaka ng alligator clips para mamask yung blue tack para mamask yung mga joints para pag napintahan natin hindi siya masasama dun sa paint, hindi siya malalagyan ng layer of paint, tapos same pa rin yung articulation niya, hindi masyadong mahigpit yung joints. Tapos sa naman sa alligator clips naman, ito yung tumutulong sa atin sa pagkapit dun sa mga parts para mas madali siyang mai-sprayan. Okay? Alright, tapos na tayo mag-apply ng dalawang coats of primer dito sa action figure natin na Silver Centurion from ZD Toys. So ito yung chest, here's the right leg, left leg, tapos ito yung head, tapos ito yung waist, ito yung arms, yan, dalawang arms, tapos ito yung blades nya, yan, the blades. Gagawin naman natin ngayon, gagamit tayo ng Vallejo metal color, acrylic color, grease metalizado or 77.720 gunmetal gray na paint para naman sa first layer of dry brushing. Okay, sa pagda-dry brush, kulang tayo ng paint dito sa palette. Tapos let's remove most of the paint using a paper or any porous material. Tapos papahid lang natin dito very lightly doon sa armor. Okay? Pwede ang movement ng brushes up pataas, pwedeng pababa, yan. Medyo remove pa natin ng onte, pwedeng left to right, yan. Pwede ring circular motion doon sa mga surfaces na malalaki, ayan. Mas lalabas yung detail ng surfaces kapag nagda-dry brush tayo ng light na color. In this case, gunmetal gray yung ginagamit natin. Ayan. Kitang-kita na yung mga lalo na dito sa arc reactor. Ayan. Saka dito, yung mga detail ng sculpt ni ZD Toys, sobrang ganda talaga. Saka yung paint ni ZD Toys sobrang angas, malinis. Yeah, top notch talaga yung ginagawa nila. Saka yung mga figures nila, sa akin perfect canvas for customization. Ayan. So ganito na yung look nya. Kahit dito sa loob, ayan, pwedeng circular motion. Pag sa loob na, yan. Alright, tapos tayo mag-apply ng first layer of dry brushing. Ang next na gagamitin naman natin ngayon na color ay Hero Paints Phthalo Green. Tanggalin natin tong tape. Ginamit ko lang to for for stand kasi ng brush. Ayan. Nilalagay ko yung tape dito para hindi gumalaw. Ay stand ng ng mga, ayan, parang ganito. Lalagay ako ng tape. Ayan. Phthalo green yung gagamitin natin para sa first layer of dry brushing. Ayan, simulan natin dito sa arms niya. Kasi ang gagawin natin, mas yan, gagawa tayo ng gradient from the fist to the arms hanggang dito sa shoulders. Tapos dito naman, from the feet, legs hanggang dito sa thighs. So mas dark dito, mas light dito, mid-tone, tsaka yung darkest color. Okay? Okay, taraging simulan na natin sa pagda-dry brush. Ayan, dahan-dahan lang. Mag-add lang tayo ng color hue na green. Pangat. Ayan. So after nito, ang gagawin naman natin, mas light naman na kulay. So deep green naman tayo. Ayan, deep green. Palight tayo ng palight. Dark muna lahat. Okay, next na gagamitin natin kulay ay deep green naman. Page 126 deep green from Armored Komodo. Okay, test natin dito sa arc reactor. So yung concept dito sa arc reactor, yung arc reactor yung pinaka bright. So from there, doon natin, yun yung starting point nung ating brush palabas. Yan na. Ay, medyo moist pa yung brush, tanggalin natin yung yung tubig using hair blower.
Alright, next na color naman, lime green. Yan, apply natin dito sa lower part of the legs, tapos paangat. Para nagke-create tayo ng gradient. Dito yung lightest, dito yung darkest. Try natin. Okay, huwag masyado mabigat yung pahid light lang. Para mas smooth yung transition ng paint. Alright, so ito na yung status. Ito na yung arc reactor. So you have the ang first na ginawa natin yung sabi yun? Ito, phthalo green. Sunod, deep green. Tapos sumunod naman yung ito, lime green. Ang next na kulay na gagawin natin, mixture siya ng lime green, yellow, tsaka white. Okay, yan. Yan yung tatlo. Traffic yellow, white, at tsaka lime green. Yan, apply natin dito sa legs. Yan, from the bottom ulit, pataas. Yan. Para nagke-create tayo ng lighting effect from Iron Man's feet. So parang doon nagagaling energy sa kanya, both of the feet and both arms. Parang ginawa natin kay Whiplash. This time it's an energy effect. Hindi siya electricity. Well, energy din naman yung electricity, pero ito some kind of green energy, green colored na energy. Yun yung ating concept for Iron Man's color scheme today. Yan. Okay, try natin dito sa arc reactor. Ganun pa rin yung movement, palabas pa rin. Start kayo sa middle, tapos para nagra-radiate yung yung ilaw. Okay, next step, pwede tayong mag-add ng Vallejo acrylic metal color, airbrush color, Oro 77.725 gold. Yan, lagay natin dito sa mga details na dito sa color. Okay. Alright, para sa last na paint na gagamitin natin dito, gamit tayo ng Hero Water-Based Acrylic Primer Matte White. And then we are going to use a sponge for the applicator. Yan. Tapos apply natin dito sa pinaka-light na part. Okay, sa ilalim. Yan. Pwede nyo rin extend dun sa mas mataas para mas smooth yung transition niya. Ayan. So yun mga ma'am, so ang next na ginawa ko offline ay yung base. Gumamit ako ng same technique lang actually. Gumamit ako ng phthalo green, deep green, tapos lime green. Yun, lahat yung dry brushing. Tapos sponge para dun sa mga white na areas. Tapos meron na rin tayong signature sa ilalim. And then tapos na rin yung ating mga hands. Na-sprayan ko na rin to ng top coat na flat clear from Bosni. And then ito na yung figure.
we are done with the green version ng ating Silver Centurion. Yan. Ito na yung back. Tapos, ito na yung front. So, you have the head. Tapos, yan nga, dito sa arc reactor, hindi ko na nilagyan ng white yung mismo loob ng mga mechanical na parts. Ginawa ko na lang mas detailed siya. Naglagay ako ng gold na paint. Ang gold na paint na ginamit natin, yung Vallejo metal color na gold. Ayan. Tapos same technique lang, yung sponge ginamit ko rin dito sa mga areas na kailangan nating i-highlight, like yung chest, yung hands, and yung feet. So parang doon nag-originate yung energy niya. Okay? Tapos nag-add na rin tayo ng mga detail sa ayun dito sa sa kanyang ayan, doon sa triceps ay sa loob ng kanyang arm, sa armpit area. Ayan, tsaka dito. Ayan, na-extend pa rin naman. Ayan. Sa joints wala namang pinagkaiba, ganun pa rin. Super thin lang ng paint sa joints kaya pwede pa rin siyang i-articulate. Pero yun nga, since custom figure to, be very careful sa pag-articulate ng mga ganito klaseng action figure. Kasi hindi pa rin 100% na siya paint or scrub proof kasi nga may mga parts na nagkakaroon ng friction. Every time na meron kayong gagalaw like ito, may friction yan. Unless merong ample space yung joints, magagawa natin ng unless nga merong ample space yung mga joints, mas less chance yung paint rubbing. Pero every time nagagalaw niya yan, like itong legs, ito, yan, meron pa rin chance kahit na small siya. Yan, tapos ginawa ko na rin gold yung kanyang blade. Tapos nag-add na rin ako ng mga gold trim sa legs. Tsaka dito sa likod nag-add na rin ako ng mga gold details for additional contrast and color separation. Dito sa legs, yan, mas light yung kanyang paa kasi doon nag-originate yung energy. Yan. Meron lang ako nakita, meron tayo i-repair dito yung red. Ang ginagawa ko dyan, ayan nga, paint rub. Meron tayong gagawin na gumagamit ako ng ink. Ayan, Pilot Twin Marker para dun sa mga joints na talagang prone to paint rubbing. Ayan, so nag-apply na ako ng ink dito para ma-minimize yung yung paint rub. Kasi pag ink mas mahigpit yung kapit niya. So ayan, test natin Okay. Tapos labas. Ayan. So at least mas minimize na yung yung chance ng paint rub. Okay? Yan. So yan, na-fix na natin. So yun lang muna mga moms for ating video for today. Ito na si Silver Centurion na green, parang green emerald yung nito yung kulay niya. So mixture siya ng tatlong green. Talo green, deep green, tsaka lime green. So yun lang mga moms sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.